Welcome to the City Schools Division of Bacoor. Ang video explainer na ito ay para sa configuration ng ID system at kung paano mag-upload ng learners and personnel. I-click lang ang time and attendance icon na nasa desktop. I-type ang username and password, and then click OK. Pag nakalagin na, makikita ang dashboard ng ID system. Check muna natin kung tama ang pangalan at position ng ating principal. Para sa pagprint ng ID, i-click lang ang maintenance, at ilagay ang pangalan ng principal, at i-upload ang signature. And then click Save. Para sa configuration ng biometrics, kailangan kung ano ang internet connection o network ng ID system server, ganun din ang connection ng dalawang biometrics. Titignan natin kung ano ang IP address ng ating computer. I-click lang ang window plus R, at i-type ang CMD, meron lalabas na DOS command. I-type ang ipconfig para makita ang IP address ng ID system server. Usually ang IP address ng ID system server ay laging 192.168.1.200. Kung hindi naman ay 192.168.0.200. Ngayon, i-configure naman natin ang biometrics. Tandaan na ang ID system server natin ang IP address ay 192.168.1.200. I-click ang settings, at sa menu, i-click ang ComSet o Communication Settings. Piliin ang server, at sa server IP palitan ang IP address ng 192.168.1.200 and click OK. Para sa internet connection naman ng biometrics, tingnan kung Ethernet o Wi-Fi ang connection. Pag Ethernet, i-click lang ang Ethernet, at sa DHCP i-click ang No. At sa IP address para sa unang biometric ilagay ang 192.168.1.201 and click OK. At sa gateway naman, 192.168.1.1. I-click lang ang skip para bumalik sa menu, at i-click ang System Info, then, i-click ang Info tab, at isulat ang IP address at saka serial number ng device para sa configuration. Ngayon ilagay natin ang IP address ng mga biometrics sa system. Sa dashboard, i-click ang biometrics, at double-click ang isang device, lagyan ng device name, halimbawa, device 1, at ilagay ang IP address ng biometric at serial number. Sa in and out, i-click ang drop-down menu at piliin ang first 2 hours time in. Ang ibig sabihin nito, ang biometrics na device 1, ay pwede gamitin pang in at pang out. Saka i-click ang active, then click save. Tandaan, sa biometrics sa eCampus CSC Form 48 ay dapat pareho ang IP address at serial number sa biometrics ng time and attendance. Para sa device 2 naman, ulitin lang ang proseso. Kagaya ng device 1, para sa pag-upload ng learners sa system, tandaan sa template sa section ng learners kailangan pareho ang section sa system, i-click lang ang section sa dashboard, sa department, i-click ang drop-down menu. Halimbawa, kung elementary i-click ang ELEM. At i-double-click ang section, halimbawa, ang code ay 1 Magiliw, at ang section ay grade 1 Magiliw. Dapat pareho ang code o ang 1 Magiliw ang nakalagay sa template ng Excel para sa section. Para sa pag-upload ng learners, sa dashboard, i-click ang Manage Student and Staff, at i-click ang Import File, and click OK, at i-click ang file ng learners. Meron tatlong legend na makikita. Ang kulay orange ay invalid department at section, pag kulay maroon, invalid department, pag kulay violet naman ay invalid section. Kung tama naman lahat, i-click lang ang Save button. At para i-upload ang mga learners sa dalawang biometrics para sa in and out, select lang ang device 1, saka i-click ang Upload to Biometrics. Ulitin ito para sa device 2. Pag successful pareho, pwede nang gumamit ang learners sa biometrics. Ulitin lang ang proseso para sa teaching and non-teaching personnel. Thank you for watching. Para sa Batang Bacoor Enyo.